everyone, my name is Natalia K. Picor and I'm from Group 3. Ngayon, tatalakayin ko sa inyo ang Spontaneously Generation Theory. Ano nga ba ang Spontaneously Generation Theory? Ayon dito, spontaneous generation is an old biological theory which states that life form can arise from non-living matter without reproducing. Ito ay ang mga paniniwala na ang mga buhay ng nilalang ay maaring nagmula sa walang buhay na bagay. So, ang halimbawa dito ay, it was believed that maggots could spontaneously come from rotting fish. So, yung mga uod daw na biglang lumilitaw ay nanggaling ito sa mga hayop na patay na. The theory proposed that life could spontaneously emerge from inanimate matter under certain conditions, such as decaying meat or mud. This was based on observation of seemingly sudden appearance of organisms like maggots on rotting meat, mice in grain stores, or frogs near muddy water bodies. Ang teorya ay nagbumungkahi na ang buhay ay maaaring kusang lumutaw mula sa walang buhay na bagay sa ilalim ng ilang mga kondisyon tulad ng nabubulok na karne o putik. Bagay ito sa mga obserbasyon na tila bigla ang paglitaw o paglitaw ng mga organismo tulad ng mga uod. Uod sa nabubulok na karne, daga sa mga imbakan ng mga butil o pakamalapit sa mga maduduming anyong tubig. Now, the theory of this is disproved on microbiology, was founded by some amazing scientists. Let's briefly review some of these scientists. So ngayon, ipapakita namin sa inyo ang mga scientists na nag-eksperimento ng spontaneous generation theory. I'm Annabelle Mulata, and I will be the one to introduce you to the first scientist in spontaneous generation, Aristotle. Aristotle was the first one who recorded his observation of spontaneous generation. He described about the formation of maggots from decaying meats and sudden appearance of rats from stored grains, etc. However, this concept will remain unchallenged for more than 2,000 years. So, Aristotle daw ay siyang unang nagtala sa mga observation sa spontaneous tungkol sa pagbuo ng mga uod or like pag biglang palitaw ng mga daga mula sa mga maimbak ng mga butil. And next is Francisco Redi. Francisco Redi, 1626-1697, was an Italian physician, biologist, and poet. He is considered the father of experiment biology and the father of parasitology for his pioneering work in this field. Experimental disproof of spontaneous generation, Francisco Redi showed that maggots arise from eggs laid by fleas, contradicting the prevailing theory of spontaneous generation. Was a Dutch Friedman and amateur scientist, considered the father of microbiology. He made significant contribution to the fields. First observation of Leeuwenhoek or Antonic van Leeuwenhoek is bacteria 1676, yeast cells 1680, red blood cells 1674, and sperm cells 1677. Improved microscope design, Leeuwenhoek innovation lead to more powerful and accessible microscope. Leeuwenhoek's groundbreaking work laid the foundation for microbiology and inspired future scientists such as Louis Pasteur and Robert Koch. So, at 1748, John Needham, ang sabi niya ay ang microorganismo daw ay maaaring lumitaw sa walang buhay na bagay. So, si John Needham kay nag-eksperimento siya. So, ang sabaw ng karne kay iyang ipainit para mawala ang mga bacteria pua. Pag humani ang painit kay gisulod niya sa isa ka flask, kanya pag humani ang sulod sa isa ka flask kay iya yung gitabunan tong flask niya. Pagkalipas ng ilang araw, nakabantay siya nga ang katong sabaw ng karne is nanay microorganismo dito. So, tungod ani na experiment, nakahuna-huna niya nga ang bacteria o microorganismo ay nilutaw gid siya gikan sa sabaw o dili siya sa hangin nilutaw. So, mismo nilutaw gid siya sa sabaw dili sa hangin. So, tungod pud ani nga experiment og theory ni John Needham kay
napakusog ang name sa spontaneous generation o niya napagtuunan ito ng pansin at sa kalaunan is napabawlaan rapod ni nga experiment kay daghan naman po ibang scientist nga nag-experiment. So, ayon sa eksperimento ni Theodore Swan is gipainit niya ang sabaw ng serbesa kay para mapatay man kung unsa may nabubuhay nga microorganismo ang naari tuwa sa sulod. Pakita niya sa experiment na ang sabaw kay wala nag-ferment. So, naghiwatig ito na ang fermentation ay hindi galing sa hindi isang chemical na proseso lamang kundi isang biological na proseso na nangangailangan ng mga nabubuhay na organismo. So, si Theodore Swan nagbigay po ni siya og dako na contribution sa spontaneous generation theory sa pamamagitan ng kanyang mga eksperimento sa fermentation. Ipinakita niya na ang fermentasyon ay hindi kusang nagaganap, ngunit sanhi ng mga microorganismo, partikular ang lebadora. Ang kanyang mga natuklasan ay nagbibigay ng matibay na ebidensya laban sa ideya na ang buhay ay maaaring magmula sa mga bagay na walang buhay. Subukan niya ang epekto ng dalisay at hindi dalisay na hangin sa fermentation. So, ang dalisay daw is pure, kung sa Tagalog is, malinis. Natuklasan niya na ang fermentasyon ay nagaganap lamang sa presensya na hindi dalisay na hangin. Sa nagpapahiwatig na ang isang bagay sa hangin ay malamang na isang microorganismo ay responsable sa pagsisimula ng fermentasyon. Ang mga eksperimentong ito ay nagbibigay ng malakas na ebidensya laban sa teorya ng spontaneous generation theory na nagsasaad na ang buhay ay maaaring kusang lumilitaw lamang, hindi mula sa mga bagay na walang buhay. Ito ang mga eksperimento ni George Frederick Schroeder. Eksperimento sa pagsala ng hangin 1854. Kasama si Theodore Bondoch, ginamit ni Schroeder ang cotton plugs upang salay ng hangin bago ito pumasok sa sterilized na likido. Ipinakita nila na walang microorganismo ang lilitaw sa likido kung ang hangin ay sinala. Ang paliwanag ng eksperimento ito ay nagpapatunay na ang microorganismo sa hangin ang nagdudulot ng kontaminasyon, hindi ang spontaneous generation. Mga eksperimento naman ni Theodore Bondoch, pagsala sa hangin 1854. Kasama si George Frederick Schroeder, sinubukan ni Theodore Bondoch na patunayan na ang kontaminasyon sa sterilized na likido ay nagmula sa mga microorganismo sa hangin. Gumamit sila ng cotton plugs para salain ng hangin bago ito pumasok sa mga lalagyan ng sterilized na likido. Ang resulta nito ay napatunayan nila kapag ang hangin ay sinala ng cotton plugs, nanatiling walang mikrobyo ang likido. Kapag tinanggal ang cotton plugs, nagkakaroon ng kontaminasyon mula sa hangin. Ang eksperimento ay nagpapatunay na ang buhay, mga microorganismo ay nagmumula sa hangin, hindi mula sa spontaneous generation. Ito ay nagbigay ng mahalagang contribution sa microbiology, lalo na sa pag-unlad ng mga aseptic techniques. So, last but not the least, Louis Pasteur. Louis Pasteur is a great scientist og dako kay ni siya og contribution sa spontaneous generation theory. So, ang iyang experiment is gumamit si Louis Pasteur og mga flask na may leeg nga shape daw nga flask, kung tawag daw na is swan neck, upang patunayan na ang mga mikrobyo daw ay nasa hangin at hindi nagmula sa hangin. So, para daw patunayan nga ang germs daw is naa sa hangin, dili daw nagmula sa hangin. So, while experiment siya ay gipainit niya para mapatay ang unsa man nga mikrobyo dira sa loob. Pagkahuman kay gipanatili niya nga open ang flask while ka-experiment siya. Ang mga mikrobyo ay nakapasok sa flask sa pamamagitan ng likido sa loob at ibaliktad ang mga flask. Ang mga mikrobyo ay nakapasok sa likido at nagdulot ng paglaki ng mga mikrobyo. Ipinakita nito ang mga mikrobyo ay hindi nagmula sa likido mismo kundi mula sa hangin.
So, sa pamamagitan ng kanyang eksperimento at pagtuklas, nagbigay si Louis Pasteur ng malaking contribution sa pag-unawa natin sa pinagbulan ng buhay at sa pag-unlad ng mga pamaraan upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng mga mikrobyo. Ang topic karon is ang spontaneous generation. Mao na ang karaan na gituuhan na ang mga living organism. Mag-create siya gikan sa dili buhi nga mga materials. For example, sa una daw nagtuo ang mga tao nga ang mga ulod kalit nagtunga sa panos net meats or karne. Kada nga idea, gidawat na jud daw sa tanan hangtod sa 17th century. Hangtod nga ang mga experiment nila Francisco Redi o Louis Pasteur na exposed nga sayop jud daw. So today, spontaneous generation is completely discredited and replaced by our understanding of biological process, cell theory, and evolutionary biology. Hence, this historical idea of spontaneous generation currently forecasts the high importance of empirical evidence and the scientific method in improving our knowledge about sciences today. Spontaneous generation is the historical concept that living organism can arise from one living matter without any need for reproduction or the presence of other living organism. This idea was prevalent in ancient medieval times, explaining phenomena like formation of maggots and decaying meat, or the appearance of rats from piles of grain. As a result, the theory of spontaneous generation was gradually replaced by modern biological concepts including germ theory and cell theory. The rejection of spontaneous generation marked a significant advancement in the understanding of biology and laid the foundation for modern microbiology and the study of life processes. So, karon daw, kay ang spontaneous generation is discredited. Like, gisalikway na siya ba? Or gistop na ang pag-believe-an nga theory. Kaya nakasabot naman ta sa biological nga process. Like, reproduction of genetic cell function. For example, ang germ theory of disease, ipakita nga ang kinabuhi daw kay gikan sa laing kinabuhi. Dili siya gikan sa mga dili buhi nga butang or non-living things. Ang cell theory po daw kay kanang living organism gibuhat ra pud sa cells. Tapos, ang bagong cells kay gi-create siya like gibalhin sa isa. For example, human skin cells, gibalhin siya para maka-form og new skin cells. Dili siya mahitabo kung ang kinabuhi moabot ra og kalit. Ang evolutionary biology nagpasabot kung giyon sa pag-change o pag-adapt ang kinabuhi sa panahon through process, same sa natural selection. For example, the development of antibiotic-resistant bacteria is a result of evolutionary pressure in this spontaneous generation. Kini nga idea kay gila sa una sa mga karaan og panahon sa medieval aron i-explain ang mga panghitabo same sa pagtunga or kung napay powers ni teleport ang mga ulod sa napanos nga karne o ang kalit na pagpakita sa mga ilaga gikan sa buntod nga bugas. Sa una, nagtuo ang mga tao na ang ulod butuhan ng kalit sa napanos nga karne. Sama sa kung gingon kagain na, di ba? O ang mga ilaga, mutuhan gikan sa mga buntod sa bugas. Or sagbot, kung biyaan daw na sa init na lugar. Si Pasteur, tungkol sa iyang experiment sa sterilized ni sabaw, di ba
makita nga ang kinabuhi mutunga lang daw gikan sa living organism o dili sa living things. Ang germ theory nag-ingon nga ang microorganism like same sa bacteria or virus may dahilan sa daghan nga mga sakit. For example, sa 19th century, sina Louis Pasteur o Robert Koch nag-ingon nga ang mga sakit like sa tuberculosis tungod daw sa mga bakterya, dili sa spontaneous generation. Ang cell theory, nag-ingon nga ang all living organism o new cells mutunga na daw gikan sa daan na cells. Kini nga teorya gidevelop nila Matthias Schelven, Theodor Schwann o Rudolf Virchow. Direjected nila nga idea nga ang kinabuhi mutunga lang